Amazing. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay naririto sa programang hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Nadaig na ang kaaway. Ano yon? Nadaig na ang kaaway. Bakit naman yan ang ating pong tatandaan ngayon? Sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay nang magsimula sa kanyang ministeryo, ay kumalat na ang lahat ng mga kababalaghan na kanyang ginagawa, pati ang pagpapalayas niya sa masasamang espiritu at demonyo sa mga taong kanilang inaalihan. At may mga taong hindi nagkagusto at siya'y pinagbibintangan na inaalihan siya ng kapangyarihan ni Satanas at nagpapalayas ng mga kampo ni Satanas. O, diba? Nadaig na ang kaaway. Pero bago natin bigyan ng pansin at puntos ang atin pong pagninilayang ebanghelyo, bibigyan po muna natin ng pagkakataon para naman pasalamatan ang mga kapatid nating wala pong sawang sumusuporta sa atin pong channel, ang Jerry Iloma Channel. Maraming salamat kay Doc Bak, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Kapitle, marami pong salamat sa iyo. Kay Sis Nympha Ay, kay Sis Glenn Bagsit Fulgar, at kay Brother Arnold Fulgar. Kay Ate Syra Pernicol Baligwat, salamat. Kay Ronald Villaflor, Arnel Rivera, Agri Healthy Lifestyle TV, na kay Brother Dindo Colupano din. Kay Oreo Orion, Ami Bumanlag, Frank Toledo, Israel Manila, John Lloyd Mabansag, Zed Lamoste, Ronald Bagcal, Lydia Caballero, Sis Daisy Villanueva, Eduardino Marasigan, maraming salamat. Kay Norberto Macaraig, Roger Magbanwa, Jennifer Generoso, kay Josepina Pajardo, kay Artemio Aquino Antonio, Julieta Pascual, Marchita Lastra, Gershon Traso, kay Noel Morelio, maraming salamat. Kay Larry Reynaldo Paharda, salamat sa iyo. Kay Honey Ilapio, Ricardo Bernardo Duson, maraming salamat po sa iyo. Kay Dennis Ortiz, first time o second time niya. Kay Nelson Domingo, salamat po sa iyo kapatid. Kay Julie Aberion, kay Harold Daroca, Marlo Botardo, kay Merly Capistrano, marami pong salamat. Kay Fando Cristalino, first time po niya, marami pong salamat sa iyong pagdating sa akin pong channel. At kay You Lol, yan, first time din po niya. Maraming salamat po sa inyo at palagi kayong pagpalainawa ng Diyos sa inyong buhay bawat araw. At kung ibig din po ninyong makasama sa mga shoutout, ay huwag kayong magatubiling mag-comment para po ma-identify ko sino po kayo, para naman palagi kayong maisama sa mga shoutout tuwing mayroon tayong gospel reflection. Kaya huwag nyo pong kakalimutan din na mag-comment, huwag lang like. At kung hindi po kayo nakasubscribe, mag-subscribe din po kayo. Piliin nyo rin po yung all kapag pinindot nyo yung bell icon para anytime na mayroon po akong bagong upload ay mano-notify po kayo. Tayo na po ay magpapatuloy. Ano po yung ating tatandaan? Nadaig na ang kaaway. Mark chapter 3, verse 20 hanggang 35 ang atin pong pagbasa. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian,
mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Malibang gapusin muna siya, kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang atin pong dapat na tandaan ngayon? Nadaig na ang kaaway. Nadaig na ni Jesus ang kaaway, sapagkat kahit saan siya magpunta, sumusuko sa kanya ang kapangyarihan ng masama. Subalit, ang masakit na katotohanan, hindi ito matanggap ng mga tagapagturo ng kautusan na si Jesus ay napapasuko ang mga demonyo, ang kampo ni Satanas. At bagko siya'y pinagbibintangan na ang kanyang kapangyarihan ay galing pa sa demonyo o kay Satanas o sa pinuno ng mga demonyo. So una nating pupuntusan ngayon ay ang una nating binasang talata, sabi ng verse 20. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila magkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang babalitaan yon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsabi na siya'y nasisiraan ng bait. Ayan. Una na gusto nating puntusan, kitang-kita natin nang dumating ang Panginoon doon sa lugar na kanilang pinuntahan, ay napakarami ng mga taong nagtitipon-tipon. Ibig sabihin, nag-aabang, naghihintay sa kanyang pagdating. Bakit? Sapagkat nang ang ating Panginoong Hesus ay kinikilala na ng mga tao. Marami nang tumatanggap at naniniwala sa kanya. Kahit saan siya magpunta, bumubuhos talaga ang himala. Nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Gumagaling ang mga may karamdaman, nakakadilat o nagkakaroon ng paningin ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi, nakakalakad ang mga pilay, nabubuhay ang patay, lumalayas ang masamang espiritu na umaalipin sa tao. Kaya't yung mga taong naroroon, kaya sila nagsadya at nagpunta doon ay sapagkat naghihintay sila sa pagdating ng ating Panginoon sa pagbabaka sakali na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay matugunan. Mabigyan ng solusyon yung kanilang mga sakit karamdaman, pagsubok problema na kinakaharap sa kanilang mga buhay. At yan din ang ating paniniwala na kapag tayo pumupunta, nagsasadya sa mga dakong fellowship, gawain, lugar ng pagsamba, ng mga assembly, ay umaasa tayo nakakatagpuin ng Diyos, sasalubungin ng Diyos yung ating mga kahilingan. At sa ating nga pong pagbasa, sinasabi dito na yung mga alagad kasama niya ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong kumain at sila'y naglingkod na, nagsilbi na agad. In-entertain, inasikaso yung mga tao. Kaya nga ito yung unang dapat nating gawin. Kitang-kita natin na si Jesus ay busy. Saan? Sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo. Dahil wala na siyang pagkakataon para kumain. Tingnan po ninyo.
Si Jesus talaga ay isang huwaran, larawan ng lingkod, ng pagiging lingkod ng Diyos. At ito yung kanyang naipamana bilang isang example sa kanyang mga alagad na hindi na nila magawang kumain para lamang sa pangangailangan ng tao na kanilang mapaglilingkuran. Kumbagay salungat ito sa kapanahunan ngayon. May mga taong gustong maglingkod, ngunit priority yung kanyang sarili, yung kanilang sarili, hindi priority yung mga taong kanilang pinaglilingkuran. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na parito ang anak ng tao hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Kaya ang sabi niya, maglingkod din kayo at maglingkuran sa isa't isa. Hindi pang personal na interes. Ano ang sabi? Hindi na nila magawang kumain. Tingnan po natin kung sino-sino yung mga nandoon na nagkakatipon. Una, yung maraming tao. Na alam naman natin na ang kanilang sadya ay personal na dahilan. Meron silang personal na interes. Meron silang personal na pangailangan na gusto nilang mailapit yon sa ating Panginoong Yesus. At pangalawa, sa ating din pong pagbasa, dumating din ang mga kamag-anak ng ating Panginoong Yesus. Dumating ang kanyang ina at mga kapatid na babae at lalaki ayon sa ating pagbasa. Sa ating din paglilingkod, hindi rin nalilingid sa ating mga mahal sa buhay yung ating ginagawa. Pero kakaiba yung kanilang pagpunta doon sa lugar ng pagtitipon ng maraming tao. Ano ang dahilan kung bakit naroroon yung maraming tao? Personal na interest. Ito namang mga mahal niya sa buhay, mga kamag-anak niya, mga kapatid na babae at lalaki at ang kanyang ina, kaya naroroon ay may malasakit sa kanya. Sapagkat sa bandang huli ng ating pagbasa, siya ipinapasundo na sapagkat kumakalat ang balita na siya nasisiraan ng bait. So ibig nilang proteksyonan. Saan? Sa chismis, sa masamang balita, sa mga marites si Jesus. At gusto na nga nilang pauwiin, di ba? Sa may bandang dulo. Mamaya babalikan po natin yan. At makikita din natin doon sa maraming taong naroroon na nagkakatipon, hindi lang po yung maraming may personal na interes, yung mga kamag-anak ni Jesus, kundi naroroon din yung mga tagapagturo ng kautusan. Ano naman ang kanilang sadya? Ano naman ang kanilang reason, dahilan bakit sila nanduroon? At ito din yung larawan sa ating kapanahunan. Hindi lahat ng pumapasok ng simbahan, ng mga fellowship, ng mga assembly, ng mga malalaking gawain, kung saan may mga pagtitipon ng Kristiyano'y para lang makahingi ng kanilang pangailangan sa Diyos. Ano bang sadya ng mga eskriba at ng mga teachers of the law nung naroroon? Ipinagkakalat nila na si Jesus ay inaalihan ng masamang espiritu. So sila'y nag-o-oppose, lumalaban, kumukontra sa ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Sa iyo bang paglilingkod, marami din bang kumukontra? At sino-sino yung mga kumukontra? Yung piling na matatalino, yung piling na marurunong, na sila lang parang yung tinawag ng Panginoon, na parang sila lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay, ang iba wala nang alam, wala nang kinalaman, parang ganun Walang muwang, wala namang pinag-aralan, para sa kanila ganun Kaya ganito yung ginagawa ng mga eskriba, ng mga teachers of the law. Kaya nandoon sa pagtitipon ay para siraan, kontrahin, tutulan. Parang inaalisan nila ng kredito yung ginagawa ng ating Panginoong Yesus sapagkat sinasabing nakapagpapalayas lamang siya ng masamang espiritu sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay galing sa pinuno ng mga demonyo. Di ba? Minsan ganoon din tayo Naglilingkod na nga tayo kay Lord, pagbibintangan pa tayo ng katakot-takot na mga bintang na minsan hindi naman natin ginagawa, pero inilalapat sa atin. Dahil saan? Sa kanilang inggit, sa kanilang mga sinasabing spiritual jealousy. Di ba? Ganon yung mga eskriba Ganon yung mga teachers of the law Kasi noong mga panahon na yon, unti-unti ang mga miyembro ng kanilang relihiyong Judaismo ay sumasama na sa ating Panginoong Yesus. Kaya para magsibalikan yung kanilang mga miyembro, yung mga member ng Judaism, ay siraan nila itong si Jesus. Parang ganun din sa ating kapanahunan. Yung nangyayari noon, nangyayari din ngayon. Di ba? Ano yung una na dapat natin pong tandaan? Busy para sa gawain. Sino? Ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad. Tayo din dapat maging busy tayo sa gawain.
Maging busy tayo sa paglilingkod, hindi busy sa paghahanap ng masama na ginagawa ng kapwa, hindi busy sa paghahanap ng kamalian, ng kapalpakan ng tao, hindi busy para siraan yung ating kapwa. O, di ba? Dapat ay maging busy tayo sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Huwag nating tularan yung mga eskriba, yung mga pariseyo, yung mga saduseyo, yung mga teachers of the law, yung mga pinuno ng bayan na wala nang ginawa kundi hanapan ng ikababagsak ang ating Panginoon, na palaging maghain ng patibong, maghain ng mga tanong na kapag sumagot ng mali ang Panginoon ay kanilang isasakdal. Diba? Ganoon naman ang kanilang trabaho, opposition sila eh. So yan yung una, ang Panginoon ay busy sa gawain. Pangalawa, na gusto nating puntusan, sabi ng verse 22, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Ang tinutukoy po kasing pinuno ng mga demonyo dito ay si Beelzebul. Siya yung pinaka-prinsipe. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng demonyo. O, diba? Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Hindi ko na po itutuloy yung pagbasa. Ano ang ikalawa na gusto nating puntusan? Yung bintang. Yung ginagawa ni Jesus na kanyang misyon, na para to pa rin yung utos ng kanyang Ama, na talunin at gapiin ang kasalanan, talunin at gapiin si Satanas, talunin at gapiin ang mga demonyo. Kitang-kita natin na nagaganap na nga at nangyayari. Na sa atin pong pagbasa, ang nagpapatunay na din mismo na tagumpay si Jesus sa kanyang ginagawa ay ang mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat nasasaksihan nila na ang mga demonyo ay suko. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Makita pa lang si Jesus ng mga demonyo nangangatog na at nanginginig na eh. O, di ba? Ito'y isang malaking larawan, pagpapatunay na talo na talaga ang demonyo. Panalo na ang ating Panginoong Yesus. Tatandaan po natin sa bautismo ng ating Panginoon Yesus sa tubig ni John the Baptist. Pagkatapos siya'y mabautismuhan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyo ng kalapati at siya'y dinala sa ilang. At doon sa ilang, tinuksyo siya ng 3 beses, ngunit si Jesus ang nagtagumpay. At ang demonyo ay lumayo, naghihintay ng pagkakataon para rumesbak, di ba? Para gumanti. Ano bang dahilan bakit siya napunta doon sa ilang? Alam naman natin, sabi ng Biblia, ang ilang ay isang lugar na mapanganib at nakamamatay. Pangalawa, nakahulugan ng ilang, ang ilang ay lugar o teritoryo ni Satanas at ng mga demonyo. Headquarters yun. Kaya ang Panginoong Yesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang ay upang doon sa ilang ay gapiin niya ang demonyo, gapiin niya si Satanas. Doon pa lang ay lupigin niya. Ano ang purpose? Para kapag nagsimula na siya ng ministry niya, wala nang makapanggugulo sa kanya sapagkat tinalo na niya ang mga demonyo sa ilang. Tinalo niya na ang pinakapinuno ng mga demonyo. Tinalo niya na si Satanas sa ilang, doon sa kanilang teritoryo. Kaya nga, yung mga nakakasalubong ng ating Panginoon na mga demonyo na pumapasok sa mga sinagoga, na sumasapi sa mga tao, nangangatal at nanginginig eh. Sumusunod sapagkat alam nilang sila'y talo na. Ang mga demonyo mismo, alam nila na sila'y talunan na. Kahit yung mga tagapagturo ng kautusan, ang mga teachers of the law, ang mga eskriba, nasasaksihan yon, talo na si Satanas. Ang problema sa kanila, hindi nila yun matanggap. Sapagkat lalong nakikilala si Jesus kapag siya'y nagpapalayas ng demonyo, pati ang kanyang mga alagad. Kaya't sila'y pinupuntahan ng maraming tao. Nabanggit na natin kanina na nangangaunti ang tagasunod ng kanilang samahang Judaismo sapagkat unti-unti ay nalilipat sa ating Panginoon. Yun yung kanilang inggit para hindi sila, kumbagay parang hindi magtagumpay si Jesus para sa kanila, sisiraan nila, bibintangan nila, kakargahan nila ng mga bintang ng mga kasalanan hanggang sa itong bintang na si Jesus ay inaalihan ng pinuno ng mga demonyo. Kitang-kita natin yung pagtubos ni Jesus sa kasalanan ng tao,
pagpapasuko niya sa demonyo, ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa mga demonyo, ay pagpapakitang si Jesus ay nagtagumpay. Tagumpay ang kanyang mission. Kaya tayo din, ang mga naglilingkod sa kanya, mga sumusunod sa kanya, tatandaan po natin, ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay na ipinasa sa atin sapagkat tayo kanya mga tagasunod na mga naglilingkod sa kanya. Kaya nga sabi ng Biblia, mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kaysa sa Diyos ng sanlibutang ito. Kaya kung atin pong tinataglay si Jesus, walang masama na magtatagumpay laban sa atin. Ngunit sinasabi nga dito, sinasabi din ni Jesus na ito ay blasphemous. Ito ay pagkakasala laban sa Espiritu, sapagkat ang ginagawa ng ating Panginoon ay gawain ng Diyos, gawain ng Espiritu ng Diyos, gawain ng Panginoong Yesus. At ngayon ay kinukontra, binibintangan pa na gawa ng demonyo, kaya ito'y kasalanang malaki sa Espiritu at sinasabi na ang kanilang pagkakasala ay walang kapatawaran. Magkasala ka na sa Ama, sa Anak, wag lang sa Espiritu, sapagkat ang pagkakasala sa Espiritu ay walang kapatawaran. So, sabi ng verse 26, gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukuin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Kaya nga tinawag ni Jesus sa mga tao at nagbigay siya ng isang talinghaga. Hindi pwedeng ang kaharian, ang lahat ng nasasakupan, ay mag-away-away sapagkat babagsak ang kaharian na yan. Sinasabi din naman ng ating Panginoon na ang mga kaanib ng sambahayan ay hindi pwedeng maglaban-laban. Babagsak ang sambahayang iyon. Parang isang ministeryo din yan parang isang gawain, isang simbahan, isang relihiyon. Kapag nag-aaway-away at hindi nagkakasundo ang mga manggagawa, ang mga miyembro, mawawasak unti-unti ang kanilang samahan, ang kanilang grupo. Kahit anong grupo samahan Kapag nagkaroon na yung pagkakabahabahagi ng lahat ng mga miyembro, unti-unti nang mawawasak yun. Sinasabi din sa ating pagbasa, ng isang tahanan ay hindi mo pa pagnanakawan malibang igapos mo yung malakas na naroroon sa sambahayang iyon. Yun yung pinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga tagasunod, na gusto niyang palitawin na si Satanas ay talo na at siya yung panalo, at hindi totoo na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa pinuno ng mga demonyo. So ikalawa mga kapatid, yung bintang. Kitang-kita natin yung ginagawa ng mga kalaban ng ating Panginoon Jesus. Ngunit, si Jesus ay nagpatuloy pa rin. Kahit na maraming bintang, kahit maraming pagsasakdal, kahit maraming paninira, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat mararanasan natin yung kanyang pagsama, yung kanyang kapangyarihan. Yun yung pangalawa. Ano po yung ating pinag-uusapan na daig na ang kaaway? Una, na pinupuntusan natin, busy sila para sa gawain ng Panginoon, sa God's business, di ba? Negosyo ng Diyos. Pag tinagalog mo, God's business Gawain ng Diyos, bahay ng Diyos, bahay ng Ama. So, pangalawa ay yung bintang, yung misyon ni Jesus na talunin si Satanas. Ang misyon ng Panginoong Yesus, iligtas tayo sa kapahamakan, sa kasalanan, iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan sa buhay na walang hanggan, at tayo iligtas sa kapangyarihan ng masama. Pangatlo na gusto nating puntusan mga kapatid ay ito. Sabi ng verse 31, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at ang mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at ang aking ina. Ang tanong muna dito ay, bakit ba nila sinusundo si Jesus? Kikita din natin bilang kapamilya, bilang ina at kapatid ng ating Panginoong Yesus, andun yung kanilang concern, andun yung kanilang pagmamalasakit. Hindi naman sila tutol doon sa ginagawa ng ating Panginoon. Hindi naman sila kontra, hindi kagaya ng mga teachers of the law. Kundi pinagmamalasakitan nila
ang ating Panginoong Yesus sapagkat kumakalat ang balita na siya'y inaalihan ng masamang espiritu at nawawalan na ng bait, nasisiraan na ng bait. So bilang concern sila, bilang pagmamalasakit at pagmamahal nila kay Jesus, gusto nilang iligtas si Jesus doon sa mga usapin, doon sa mga kumakalat na balita, doon sa chismis ng mga marites. Diba? Kasi kalat na eh. So noon pa lang, usong-uso na talaga yung chismis, yung pagkakalat ng masamang balita. Ngayon pa naman sa ating kapanahunan, kapag totoo, hindi masyadong trending, hindi nagbabiral, hindi na lumalaganap. Pero kapag fake news, ang bilis lumaganap, nagte-trending pa, nagbabiral pa, nagmi-million views pa, di ba? Sabi nga sa mga social media platform. Di ba? Totoo din eh. Kapag katotohanan, parang naitatago eh. Pinipigilan, nililimitahan, huwag sabihin, huwag ituro, huwag ipahayag. Pero kapag fake news, kasiraan, kapintasan, kamalian, ay nako, ang bilis kumalat. Bakit wala nagbabawal dun? At saka bakit hindi napipigilan? O, di ba? So, maaaring ito yung unang dahilan kung bakit siya ipinapasundo. Ngunit, dahil si Jesus, alam niya ang kanyang misyon, mission-oriented siya eh. Wala siyang takot, wala siyang pangamba. Alam niya yung kanyang kakaharapin sa kamay ng mga kaaway niya. Na yung kanyang ginagawa, unti-unti dumarami yung lumalaban sa kanya eh. Kaya nga napagkasunduan sila eh. Siya eh. Binalangkas yung plano kung paano siya ipapapatay ng kanyang mga kaaway at kalaban, di ba? So, maaaring yun yung concern. At totoo din, mga kapatid, sa ating pong buhay. Ang number one talaga na magmamalasakit sa atin ay walang iba kundi ang ating mga mahal sa buhay. Katulad ng ginawa ng ina at mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, nang siya'y nangangaral at nagtuturo dahil napapalibutan siya ng mga tao, may nagbulong sa kanya na siya'y ipinapasundo, hindi siya sumunod. Hindi dahil sa siya'y masuwayin sa kanyang ina, kundi ang gusto niyang i-portray, gusto niyang ipaliwanag, gusto niyang sabihin sa mga tao. At sa may pamamagitan ng pagtatanong, sino bang aking ina at mga kapatid? Ang aking ina at mga kapatid ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang gusto niya hong puntusan doon, yung kanyang ginagawa ay pagsunod niya sa kanyang ama sa langit at walang pwedeng pumigil sa kanya. Hindi siya pwedeng pigilan doon sa kanyang misyon na sundin kung ano ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yung kanyang ginagawang pagtuturo at pangangaral, yun yung kalooban ng kanyang ama. Kaya hindi dapat mapigilan. Hindi pwedeng hadlangan. Hindi pwedeng patigilin. Kaya nga ang tanong niya, sino ba ang aking ina at mga kapatid? Ang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ganun din sa atin pong buhay paglilingkod. May sinasabi ang ating Panginoon, hindi pwedeng maging tagasunod ko ang nagmamahal ng higit sa kanyang ama, ina, kapatid, mga magulang, ng higit kaysa sa akin. Di ba? Nang higit sa kayamanan, nang higit sa posisyon. Sapagkat madalas sinasabi ni Jesus na ang asong gubat may lungga. Ang ibon may pugad. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan, wala man lang matuluyan. Di ba? May mga ganong pagkakataon eh. Anong ibig sabihin? Dapat ang maging priority natin sa ating buhay paglilingkod ay walang iba kundi ang Diyos. Masunod kung ano ang kanyang kalooban. Kahit nga doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Ang Panginoon, alam natin na bago niya kaharapin yun, nakikita niya na yung hirap na kanyang daranasin. Nakikita niya na yung kahihiyan na kanyang daranasin. Nakikita na niya siya'y mamamatay doon sa krus na yun. Kaya nga nang siya'y manalangin sa Garden of Gethsemane, ano ang sabi niya? Kung maaari, ilayo sa kanya yung saro ng paghihirap. Kasi kitang-kita niya yun eh. Ang kanyang pawis ay namumula-mula, sabi ng mga Bible commentaries. Diba? Nang ibig sabihin, parang mayroong dugo yung kanyang pawis. Ilang beses siyang nanalangin? 3. Dahil nga doon sa kanyang nakikitang hirap, kung maaari sana, Ama, ilayo mo yung saro ng paghihirap. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin? Ngunit, wag ang aking kalooban, Ama, ang masunod, kundi ang kalooban mo ang dapat na masunod. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa kanya? Na siya'y magdusa, maghirap, mamatay para sa kasalanan ng tao,
ngunit hindi doon magtatapos sapagkat pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay at pagkaraan ng ilang mga panahon pa, siya'y babalik sa kanyang ama. So, kailangan niyang daanan yun. Yun yung proseso eh. Maaaring sa buhay na ito, may mga pinagdadaanan tayong proseso. Ang mahalaga, masunod natin kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Kung ito yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, Lord, sige lang. Sapagkat pagkatapos ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak tayo na mayroong siguradong gantimpala o reward sa Kanya. So ano po yung ating pinag-uusapan ngayon mga kapatid? Na daig na ang kaaway. Ang una nating pinupuntusan, busy para sa gawain. Sino? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ni hindi nga nila magawang kumain, mapaglingkuran lang yung mga taong nangangailangan, umaasa at humihingi ng tulong sa Kanya. Pangalawa, sa kabila ng kanyang paglilingkod, sa kabila ng kanyang pagtupad sa gusto at kalooban ng kanyang ama, binibintangan siya at siya'y sinasabihang inaalihan at binigyan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Pero ipinaliwanag niya yung sa harapan ng tao, sa kanyang mga tagasunod na hindi pwedeng mangyari ang ganun sapagkat mawawasak ang kaharian ni Satanas. Nagbigay nga siya ng talinghaga ng isang kaharian, ang mga kawal, ang mga tao na nasasakupan na hindi pwedeng maglaban-laban, babagsak ang kaharian yun. Ganun din yung sambahayan. Yung lahat ng mga kasapi at miyembro ng sambahayan, hindi pwedeng maglaban-laban sapagkat babagsak ang sambahayang yun. At kung babagsak at mahina ang sambahayang iyon, ibig sabihin, nakapasok ang kaaway. Nakapasok ang kalaban at unti-unti nang mawawasak. Ang ating Panginoong Yesus, ang pinasok niya ay ang kapangyarihan ng masama. Kaya nga, naigapos niya eh. Diba? Sabi niya rin, hindi pwedeng pasukin ng isang sambahayan hanggat mayroong malakas. Malibang magapos yung malakas, siya'y magagawa ng masama at mapagnanakawan. Yun yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na gumapos eh. Ipinapakita sa ating pagbasa na si Jesus ay nanalo sa gawa ng masama, sa prinsipe ng kasamaan, sa demonyo, kay Satanas at sa mga kampo nito. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Kaya nadaig ni Jesus. At ikatlo, hindi dapat mahadlangan yung lahat ng ating ginagawang paglilingkod sapagkat ang dapat ay masunod pa rin. Alin? Ang kalooban ng ating Diyos. Maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag niyo namang hindi maibabahagi sa mga inaakala ninyong makakatulong ang video ito sa kanila. At kapag sila ay napagpala dahil kayo po ang nagbahagi, pagpapalain din kayo ng ating Panginoon. Huwag nyo din kakalimutan na mag-like, syempre, at mag-subscribe na din. Pindutin yung bell icon dyan at piliin nyo yung all para anytime na meron po akong bagong upload, kayo po ay mano-notify. Ang tagi ko lamang pong palaging masasabi, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. God bless us. Salamat, Ama. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send